Hey, hey! What's up mga kaboksingero? Time out muna tayo with another video. At kung first time mo, huwag kalimutang i-like and subscribe ang ating grupo. Pindutin na rin ang notification bell at para lagi kang updated at sabay sa uso. Si Shakur Stevenson ay haharap kay Frank Martin, ang mapanganib na kalaban, sa isang laban para sa bakanteng WBC lightweight title sa Nobyembre o Desyembre sa ESPN. Ang petsa ay hindi pa tiyak, ngunit ito ay maaaring mangyari sa ika-19 ng Nobyembre o ika-9 ng Desyembre. Susubukan ni Stevenson na pigilan ang malalaking lakas ni Martin sa pamamagitan ng pag-focus sa kanyang depensa dahil alam niyang hindi siya pwedeng manatili sa harap nito tulad ng ginawa niya sa kanyang huling kalaban na si Shuichiro Yoshino. Kinakailangan ng espesyal na performance mula kay Martin para manalo, dahil wala siyang mga teknikal na kakayahan upang manalo sa isang desisyon laban kay Shakur. Kailangang lumapit si Martin ng sapat upang maipasok ang kanyang lakas at hindi payagan si Stevenson na manatili sa labas. Si Shakur 20 wins with 10 knockouts 0 losses ay lumalaban sa kanyang ikatlong weight class mula nang maging profesional noong 2017, at hindi pa siya nakakalaban ng isang katulad ni T-Ghost. Martin 18 wins with 12 knockouts 0 losses, na mayroong mga kasanayan, lakas, at isang seek at destroy style. Si Martin ay isa sa mga uri ng mga boksingero na kayang itigil ang kanyang mga kalaban sa anumang bahagi ng laban, at magiging parang isang buhay na granada, handa na sirain si Shakur kung makakatama siya ng malalaking suntok. Mga susi sa pagkapanalo ni Martin, mga body shots mataas na bilis. Huwag payagan si Shakur na makatatama at tatakbo mga jabs atake ng walang tigil, maaaring medyo mas mabigat si Shakur. Hindi ko sinasabi na wala iyon kay Frank. Hindi ko sinasabi iyon, sabi ni Zab Jude kay Mill City Boxing nang siya ay magbigay ng pabor kay Shakur Stevenson kaysa kay Frank Martin. Nagkaroon ng problema si Martin sa pag-unawa sa mataas na kasanayan ni Artem Harutyunyan sa kanyang huling laban noong Hulyo. Sa mga huling rounds, sinundan ni Martin si Harutyunyan, binubutasan ito ng mga body shots at inaagnas. Kung lalabanan ni Martin si Shakur na gaya ng ginawa niya kay Harutyunyan, may pagkakataon siyang manalo at posibleng knockoutan siya. Hindi niya ipinakita ang kakayahan na ipinakita ni Shakur. Pinipili ko si Shakur. Alam ko ang landas na tinatahak ni Shakur Stevenson ngayon. Alam ko ang misyon. Siya ay galing sa isang stable na may malalaking sapatos, sabi ng tagahayag. Yo, time out boxing. They got the flow, they bring the rhythm, they bring the show from the bell to the final knockout blow. The channel that's taking boxing to a whole new low. Kaya't para sa inyo, sino ang mananalo sa paparating na laban ni Shakur Stevenson versus Frank Martin? Pareho silang may kanya-kanyang estilo, ngunit sa bandang huli ay meron talagang mananalo. Yo, time out boxing. They got the flow.